Nasaan na kay maranasan, O Diyos, puso ko'y katapuin. Lumalapit, nagsusama mo, ninanais banal na presensya mo. Nasaan na kay maranasan, O Diyos, puso ko'y katapuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailan may di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo, kada kailan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lang. Kamamahal ang iyong katapatan, ang hatiran mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Di ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kada kailan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kada kailan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Tatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Pwede ba tayo tumayo? Pwede natin ang kanyang pangalan. Walang ibang pangalan, walang ibang nararapat, kundi sa pangalan ni Jesus. We worship you, Jesus. Come on. Can you love Him this morning? Can you praise Him this morning? We praise you, Jesus. We worship you. Amen. Tayo po ay magpasalamat sa kanyang kabutihan. Sige po, bago ang lahat, nabati mo na ba ang katabi mo? Sabi, good morning. Good morning! Ayan, tayo magpuri, tayo sumamba. Alam ko, pag may mga pagsubok, medyo, medyo sabihin ng iba, mahirap sumayaw sa mga, pero dapat mas lalo tayong sumayaw sa Panginoon. Kaya tayo po'y magpuri, magpapasalamat sa ating Panginoon. Amen! Sige po, mahal tayo palakpak. Nagpapasalamat ang puso kong ito, O Diyos, ikaw pinagad sa katapatan mo.
sa dako ng lugar na ito. We worship you. Panginoon, hinahanap ka ng puso, di ka magtamaan. Ikaw ang tanging pag-asa sa buhay. Sa buhay ko'y kailangan ka. Ngunit ikaw ang tapat kailangan. Sa pangako mo ay tinahan.
Diyos, ikaw ay pupurihin. Kanlong at aking lilim, hindi maiiwan, hindi maiiwan. Binago mo ang buhay ko sa kabutihan katapatan mo. Hindi maiiwan, hindi maiiwan. Sa'yo'y mananatili. Palagi ikaw ay nariyan. Diyos na pinag-iwan, pinag-iwan, sa'yo'y magdadahil. Dahil ikaw ay kapag kailan paman. Sa pangako
Ako'y ingatan niya, hindi ako magkukulang. Purihin siya. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y ingatan niya, hindi ako magkukulang. Purihin siya. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa.
Yes, hallelujah. Glory Jesus. We love you, Father. We love you, Lord Jesus. And we love you, Holy Spirit. Thank you for your presence in the midst of us, Lord. Thank you for your goodness and faithfulness. And thank you for your mercy. Thank you for your grace. God, we give you glory and honor and praise belongs to you ever and ever, God. Forever and ever, Lord Jesus. Palagpakan natin ang Panginoon. Amen! Kung bago ka mo po, kumamay ka na 5 tao. Magpapasalamat ang puso kong ito. O Diyos sa kabutihan at sa katapatan mo. Pagkapat tulad ko, ako'y ikinis at binago, kaya aalis sa'yo. Higit sa lahat ang pag-ibig ko, labis ang pasasalamat, puso ko. Higit sa lahat ang hinaya ko, napakaliwanag, napakaliwanag, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Amen. That is good. Check sound. Okay, good morning. Good morning. Okay. Okay, parapakan natin ang worship team. Paki-clear mo yung boses ko kung ano, medyo ma-bass ka sa ano natin. Alright. Glory to God. Oh, hallelujah. Sometimes pa nakaka-distract yung sounds pa tayo. Okay? Oh, hallelujah. Alright. Sige po, ang anawit natin sabi niya, napakaliwanag. Amen. Sabi mo, ang buhay ko kay Kristo ay magliliwanag. Iyan may katabi mo. Magliliwanag. Amen. Si Ate Bilan, sa ulo niya sa makatingin. Anyway, yung liwanag ng Espiritu ng Diyos. Amen. Yun po yung ano natin. Kasi pag hindi ka pa nagliwanag ngayon, kakainin ka ng kadiliman. Di ba? Ang mundo ngayon ay padilim ng padilim. E dapat ang mga mananampalataya ay lalong nagliliwanag. So paano magliliwanag ang mananampalataya? Kapag siya po ay nakakonect doon sa source of light. Jesus is the light of this earth. Amen? Sabi ng John 8:12. Okay, ang topic natin kasi ngayong gabi, conquering darkness. No? Through the power of the Holy Spirit. Alright? And sa sulat ni Paul sa Ephesians chapter 5, Ephesians chapter 5 verse 11, okay, to 20, hindi man makinig po kayo sa akin, wala man dito sa ating monitor. Okay? Nababasahin ko po. Sabi po dito,
At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibinubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiyahiyang sabihin. Subalit ang lahat ng mga bagay na nilalantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay. At si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Kaya huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpapakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kayo magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno, mga awiting espiritual na nasa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Dakilang Diyos, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa tulong at kapangyarihan ng iyong Espiritu, kami po ay nagpapasalamat ngayong umaga. Salamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat sa kabutihan at katapatan niyo, O Diyos, na patuloy naming nararanasan. Na kailanman ay hindi mo kami pinagkulang. Kailanman ay hindi mo kami pinabayaan at iniwan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na meron kaming malayang pagsamba, pagpupuri sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na ang puso, ang hangarin na ikaw ay sambahin, ikay paglingkuran, ikaw ay mahalin, at lubusang magtiwala, Panginoon, sa iyong mga salita. Pagpalain mo, Diyos, sa umagang ito. Pagpalain mo, Diyos, ang lahat ng iyong mga salita. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, bilang iyong mensahero. Idaloy mo, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon, sa bawat isa sa amin na ibig mong iparating. Panginoon, salamat po, bagamat ang daigdig na ito ay patuloy na nababalot ng kadiliman, subalit, Panginoon, kailanman ay hindi ka magagapi. Ikaw ang liwanag, at sa aming buhay, ikaw ang nagbibigay liwanag, ilaw, Panginoon. Panginoon, at hayaan mo na sa umagang ito, palakasin kami, patatagin kami sa pamamagitan ng iyong mga salita, ng iyong Espiritong Banal na kumikilos at buhay sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ang iyong pangalan. Ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po. Conquering darkness through the power of the Holy Spirit. You know, ang mundong ito ay, sabi ng mga Chinese calendar, this is the year of the snake. Dapat i-cancel mo. Sabi mo, cancel. Para sa akin, I love the year of the snake. This is the year of the Lord's favor. This is the year of the Lord, greatness, blessing. Amen? In 2025, pag pinaniwala mo year of the snake, talagang aahasin ka. Ano? You know, snake is, signify po siya kay Satan. Sabi ng Revelation chapter 12, verse 9, Revelation 12, verse 9 ay, para maintindihan natin, huwag po tayong makisabay na inaari natin ngayon a year of the snake. Sabi po dyan, at itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas. Amen? The great dragon was hurled down, the ancient serpent called the devil. Right? Or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled
to the earth, and his angels with him. The ancient servant. Kita natin? Kausap ba ako? Amen. Ang liwanag po sa Bible. Now, you declare mo sa buhay mo, this is the year of the Lord's favor. Amen. Para sa pamilya mo, sa buhay mo, in all aspect in your life, sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Tama po ba? Amen. Because ang Panginoon ay kasama natin. Amen. Ang Diyos ay kasama natin. Why? Because tayo tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo niligtas, tayo tinupko, tayo ginawang anak ng Diyos. Amen. Kaya tayo tinawag, kaya ka pinili, kaya ka tinawag ng Panginoon, ininalis ka ng Panginoon mula dito sa dark world, sa madilim na mundong ito. Amen. At tayo ng Panginoon na tayo manatili sa kadiliman. Kaya ang Panginoon ay kinahabagan tayo, inaawaan tayo, sa kagandahang loob ng Panginoon, tayo ay naligtas. Amen. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya, sa buhay po natin, makikita natin sa mundong ito na kung paano yung galaw ng kaaway, hindi mananaig, hindi magtatagumpay ang kaaway sa buhay natin. Sa bawat mananampalataya. Kaya wag mong hayaan na ang kaaway kainin tayo, ng kadiliman, right? Amen. And this is the year of commitment. Na dapat tayo mag-commit sa Panginoon. Dapat tayo ay magpakalalim yung relationship natin sa Panginoon. Amen. That's the Lord's favor, but the year of commitment. Commitment to grow, to commit to grow. Na tayo lumago, pag tayo po ay nag-grow, parang puno, nagiging strong po siya, right? Kasi yung rooted niya lumalaki, lumalawak, then lumalaki yung kanyang mga puno at mga sanga. Tama po ba? Amen. So yun sabi, ito yung ating the theme of this year, yung John 14, wag mo na nakalagay sa verse and John 15 verse 5, ang sino mang nananatili sa ating Panginoon ay mamumunga ng sagana. Amen? Amen. Let's remind, pinapaalala sa atin ng Panginoon. Pag tayo po ay, itong panahong ito na hindi tayo natin nilaliman, para okay na tayo sa ibabaw, na parang mababaw lang, o okay na akong ganito, dapat laliman pa natin yung ating relasyon sa Diyos. Habang lumalalim ang iyong relasyon, lalo mo siyang nakikilala. At lalong nagpapahayag ang Panginoon sa buhay mo po. Hindi lang, maganda po ito, tayo nag-fellowship, at tamang gawin ito po. Tama po ba? Amen. Mabuting gawin ang mga bagay sapagkat ito paas sa atin ang bahay po. Huwag natin kalimutan ang pagtitipon. Dahil dito po tayo magpapalakasan, magpapaalalahanan. Kasama po ako at ang aking pamilya. Hello? Kaya lang ako tumatay dito para gawin pangunahan. Tayo sa gawain ng Diyos. Pero ikaw po, sabi mo sa kata mo, ikaw. Ipinagkalooban din ng Panginoon ang mga kaloob para gamitin ka rin ng Diyos. Na magdala ng liwanag at dalhin ng liwanag sa bumabalot ng kadiliman ng mundo ito. Alright? Higit ang kapangyarihang nasa atin kaysa nasa mundong ito. Amen. Si Jesus ang nasa iyo. Hindi religion. Amen. Hindi tradisyon. Hindi sa ating Panginoong Jesus. Amen. Ang Panginoon ay laging nag-iingat sa atin. Laging kasama natin. Naniniwala ka po ba? Amen. Kasama mo ang Diyos. Ano man ang mangyari, maganap sa ating buhay, kailanman ay hindi ka iniwan ng Diyos. Well, sometimes may mga bagay na pinangyayari, may mga bagay na pinapahintulutan sa atin. Pero hindi ibig sabihin, pinabayaan ka ng Diyos. Hello? But sometimes, baka umisan tayo yung nagpabaya, hindi ang Diyos. Tama po ba? But anyway, ganun pa man ang ating Panginoon,
sabi niya sa Psalms 121 verse 7 and 8, King James Version. Sa King James Version na lagay mo po doon sa sa Tagalog po, NIV Tagalog, ang Panginoon, ang siyang sa atin ay mag-iingat sa mga panganib. Ika'y ililigtas. Kata natin? The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Do you believe that? Niniwala mo ba ang bagay na yan? Amen. And verse 8, sabi niya, ang Panginoon ang siyang sa iyo'y mag-iingat saan man naroon. Ika'y iingatan, hindi ka maano kahit na kailan na. Kahit na kailan. Amen. Amen. Hawak ng Panginoon ang buhay natin. Amen. Kayang sirain ng Diablo ang ating katawan, physical, but hindi nga kayang sirain ang ating spirit and soul na nasa atin. Amen? Amen. But anyway, doon po, the God's protection is protected sa atin po. And the Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. Lumabas man tayo o pumasok, kasama natin ang Diyos. Amen. Amen. Lalo tayong maging malapit sa Panginoon. And the Lord is the source of strength, protections, and deliverance. The Lord is the source of, sabi mo nga, strength, Strength. protections, and deliverance. In Psalms 28, verse 7 and 8, sabi po dyan, ang Panginoon, ang lakas, kalasag, sa King James, may King James ka na? King James Version. Ayan. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time. Doon sana nakisa. Yung 28 verse 7 and 8. Psalms 28 verse 7 and 8. Alright. Ano nyo po ito? Isulat nyo po yan para hindi nyo makalimutan. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. And therefore my heart greatly rejoices with my song, and I will praise Him. Amen. Amen. Wow. Sinulat po ni King David po ito. Sinulat po ito ni David. Maraming dinaanan si David sa kanyang buhay. Hindi po simple yung mga dinaanan ni David. Tama? Amen. Dami niyang hinarap, dami niyang mga challenges na dinaanan po. But nabigkas pa rin ni David ang mga salitang ito. Tama po? Amen. And the Lord is my strength. Ikaw nga bumasa, na malakas sa iyong bibig. Ready? 1, 2, 3. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoices, and with my soul I will praise Him. Dahil sa kabila nun, ang Diyos ang magiging mga aliw natin. Amen? Tutulungan niya tayo. Aaliwin tayo. At tayo lubusang magpapasalamat sa Kanya. And verse 8, okay, verse 8. Ready, 1, 2, 3. The Lord is their strength, and He is the saving refuge of His anointed. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinapahirap tayo ng Diyos. Amen. Ina-anoint ka ng Panginoon. Oh, hallelujah. Kaya higit, we are the more than conqueror. Sabi ng Romans 8, verses 37. Higit tayong mapagtagumpay. Amen. Amen? Higit tayong mapagtagumpay. Hindi tayo magagapi, sabi ng Bible. That's the promise of God. Hindi ka kayang gapiin. Sakit, kamatayan, o
kagutuman, kahirapan. Sinabi po dyan sa verse na yan. And yet, in all these things, we are more than conqueror through Him who loved us. Even the mga apostle, the mga prophets, men and women of faith in the Bible, dumaan sila ng maraming sitwasyon ng buhay. Pero hindi sila nag-quit sa kanilang pananampalataya. Amen? Amen. And ngayon po yung ating tama-tama yung ating journal ngayon. Nasa Exodus na po tayo. Amen? Amen. The Exodus ay God's power to deliver the oppressed and fulfill His promise for His people. To God be the glory. Amen. Amen. Yung kapangyarihan ng Diyos, no, na tayo alisin doon sa mga, sa panggigipit na ginagawa ng kaawa. And it's the year of the Lord's favor sa aking buhay, sa pamilya ko. Amen. Nasa iyo ang Panginoon. Amen. Amen. So God's promise, the protections, blessing, amen, and the giving of God's commandments and His covenant. Kaya ibinigay ng Panginoon yung kanyang salita, ibinigay ng Panginoon yung kanyang, mga pangako, ibinigay ng Panginoon yung kanyang mga principle. Amen? Amen. Para tayo po ay lakaran natin ang mga bagay na ito. Okay, balikan natin yung ating topic for today from the Ephesians chapter 5, verse 11. Nung tinanggap po natin ang Panginoong Yesus, ang unang-una pong ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay yung assurance of salvation. Amen. Amen? The assurance of salvation. Yung katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Sino rito ang tinanggap mo ng Panginoong Yesus sa iyong buhay Amen. bilang Panginoon? O hanggang ngayon nag-aalinlangan ka pa sa Kanya? Meron ka pang pag-aalinlangan? Meron ka pang agam-agam sa puso mo, sa isip mo? Ligtas kaya ako? Kaya ang tandi maliligtas because sa kawalan niya ng pananampalataya sa ating Panginoon. And once tinanggap mo ang Panginoon, inaccept mo siya as Lord and Savior. At ikaw ay nag-repent. You can make decision na sundin o sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yun po maglilid sa atin, right? Amen. Kapag tayo po ay nag-repent, ibig sabihin, nagbago ang ating kaisipan, tinalikuran natin ang kasalanan, tinalikuran natin ang mga, ang mga maling ng mundong ito, kundi ang ating hinarap ay ang salita ng ating Panginoon. Amen? At tayo nagtiwala sa Panginoon. Amen? Yan po yung unang kaloob sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya ano man ang mangyari, yung assurance ng Panginoon ng kaligtasan ay nasa iyo. Na hindi kayang kunin ng kaaway. Amen? Amen. At pangalawa, binigay po sa atin ng Panginoon yung kanyang Holy Spirit. Sabi mo nga, Holy Spirit. Holy Spirit. Once again, Holy Spirit. Holy Spirit. Sabi mo nga, I love you, Holy Spirit. I love you. I believe you, Holy Spirit. I believe you, Holy Spirit. Confess mo, I believe you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Hallelujah. Praise. Amen. Bigyan kayo ng verse. Si Jesus na mismo ang namagitan para yung Holy Spirit ay pagkaloob sa atin. Bakit kailangan bakit ibinigay sa atin ang Holy Spirit? Yung salvation ibinigay na sa atin, but kailangan natin ng Holy Spirit kasi buhay pa tayo sa mundong ito. Lumalakad tayo sa magulo, masama at madilim na mundong ito. Tama po ba? Amen.
ay pinagkaloob sa atin yung Holy Spirit. Sabi ng John 14, verse 16, sabi niya, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Nawain niyo po. Kaya tinatanong kita kanina, totoo ba na tinanggap mo na ang ating Panginoong Hesus sa iyong buhay? O baka religion pa rin ang nasa puso mo? O tradition pa rin yung nasa isip mo? Kaya ang hinahanap mo ay tradition, ang hinahanap mo ay religious concept, religious view. Kaya tinanong po kita, tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus? Amen? Kasi walang ibang daan ng kaligtasan sa mundong ito na ibinigay sa atin para tayo maligtas, kundi si Jesus lamang. Kaya lagi ko po ipinauunawa po ito sa atin lahat. Kasi pumasok ka man o lumabas sa loob ng iglesia ito, matatag ang iyong pananampalataya sa iyong isipan, sa iyong puso, na si Jesus ay nasa buhay mo. Amen. Okay, and I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Wow. Forever. Na magiging kasama mo. Kaya yung evil spirit and the demon spirit, wala na siyang puwang sa puso mo. Because naroon sa iyo yung Holy Spirit. Sabi mo nga, Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit, yan ang maglilid sa iyo to pray. Yan ang maglilid sa iyo to meditate His Word, to read His Word. Yan ang maglilid sa iyo para kain kang basahin ang kanyang salita, tutulungan kanyang manalangin. Kasi nasa religious pa tayo noon, nananalangin na tayo. Tawag nga natin dasal. Asa o usal. Panay lang usal. Pero hindi totoong panalangin. Kahalaga po, ang pakahalaga po ng bawat mananampalataya na ipakikilala ang ating Panginoong Hesus sa mga tao. At matapos yun, hahamunin mo siya. Nais mo bang tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong buhay? Kasi matagal na siyang kumakatok sa buhay mo. Kahit sino pa yung tao, kahit gaano pa siya kasama, kahit magkukulang pa siya, kahit member pa siya ni Satanista, oras na nabahagi na mo ng gospel about kay Jesus Christ at tinanggap niya ang Panginoon, mas makapangyarihan ang Panginoong Hesus. Lahat ng masasamang espiritu sa kanyang buhay magsisilayas. Katulad ni Mary Magdalene. 7 demon spirit ang lumabas kay Mary Magdalene. Imagine yung 7 demonyo. Lalo yung nasa gathering, lalaking nasa gathering. Nandun sa sementeryo, hubot-tubad, tinatalian ang mga tao para lang yung mga gapusya, legion spirit, napakaraming spirito, na masasamang espiritu. Hello. Amen. Nung dumating ang ating Panginoon, nakilala nila si Jesus. At nakiusap yung mga demonyo, pero sa pangalan sabi ni Jesus, go. At sinaya sila na. Alam niyo yung lalaking yon, naging maayos, malinis, nanumbalik ang kaisipan. Kaya wala imposible sa Diyos. Amen. Kaya po yung sabi niya, dadalangin ako sa Ama upang kaibigyan niya ng isa pang patnubay na makakasama ninyo magpakailanman. And verse 17, siya ang Espiritu ng katotohanan
na hindi matanggap ng mundong ito, na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit, nakikilala ninyo siya. Sino makakakilala sa Holy Spirit? Yung mga taong sumasampalataya, yung mga taong nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. At yan ang maglilid sa iyo, mag-aakay sa iyo sa maayos, tamang pamumuhay. Yan ang mag-aakay sa iyo na ikay dalhin doon sa mga lugar kung saan yung mga gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya ang isang mananampalataya, hindi po pwedeng siya lang ang mag-isa at siya'y mamumundok at siya'y lalagyan na lang sa bundok. Hindi po. Hahanap, ililid siya ng Holy Spirit doon sa mga, naniniwala ka yung katabi mo, may Holy Spirit? Amen. Tingnan mo nga. Wala nang evil spirit. Amen. Yes. Lalo wala nang bad spirit. Amen. Kundi ang Holy Spirit. Amen. Kaya na maglilid sa iyo, mag-worship. Maglilid sa iyo, sumamba sa Diyos. Magbibigay sa iyo ng kagalakan sa puso mo. The fruit of the Holy Spirit. Magbibigay sa iyo ng pag-ibig. Amen? Sapagkat siya'y, sabi mo, di ba? For He lives with you and will be in you. Amen. Kung wala pang Holy Spirit sa iyo, sabi ng Luke 11, hingin mo sa Diyos. At ipagkakaloob sa iyo ng Ama. Sabi nga niya, di ba? Kung kayo nga mga ama na masasama ay kaya niyo magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Tama po ba? Amen. Gaano pa kaya ang ating Amang nasa langit na hindi niya ipagkakaloob ang banal na Espiritu? And sometimes kasi, pag Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas, pero hindi mo naman talaga wini-welcome sa iyong buhay, sa iyong puso, yung Holy Spirit, at hindi mo siya hiningi sa... Kasi sabi nga, bibigyan. Maliwanag ba ron? Amen. Kayo bigyan niya ng isa pang patnubay. Kasi kailangan natin ng Holy Spirit. Amen. Mahina tayo. At hindi lang tayo mahina, patay talaga tayo. Patay. Wala tayong buhay. Ang may buhay sa atin, yung kasalanan na galing kay Adan, na mag-aakay naman sa atin, yun naman ang maglilid sa atin, patungo sa kadiliman, patungo sa takot, patungo sa, galit, patungo sa pagiging makasarili. That's the nature of sin, right? Kasi yun po ang pangin ng Holy Spirit, patayin ang gawa ng laman sa ating buhay. Amen. Kaya kung ikaw na isang nanay, isa kang tatay, isa kang anak, na nakakilala sa Panginoon, manindigan ka. Tumayo ka. Amen. Amen. Sa iyong pamilya. Well, sabi po dito, siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Hindi lang po ito salita. Makinig po kayo. Hindi po siya salita. May manifestation po ang Holy Spirit. Amen. Kasi iba ang nililid niya sa iyo ngayon.
Pati ang pagpunta mo sa church, lahat. Na kasi ba, the Holy Spirit, lahat ng mga bagay, walang masama sa Holy Spirit. Amen. Amen. Lahat ay mabubuting bagay. Amen. Kaya payagan natin ang Holy Spirit sa ating buhay. Amen. Payagan mo siyang maghari sa iyong buhay. Maghari sa iyong isipan. Maghari sa iyong puso. Kasi nga sabi niya, maliwanag po ang sabi ng Panginoon, siya ang papatnubay sa iyo. Magiging kasama mo. Amen. Huwag mong pipigatin ang Holy Spirit. Sabi ito, sabi sa Bible. Kasi may lead ang Holy Spirit, pero mas sinusunod mo yung kagustuhan mo, sarili mo, nire-reject mo siya, nire-refuse mo siya, napipigati ang Holy Spirit. Tama? Amen. But kaya ibinigay po sa atin yung Holy Spirit para po yung sabi niya, papatnubay sa atin, tutulong sa atin. Tama po? Amen. Tutulong sa atin. Alright. Palagpakan niya natin ang Holy Spirit. Kaya naisulat ang Bible because of the Holy Spirit. Ginamit ng Holy Spirit yung mga writers, more than 40 writers from the minors and major prophet and the disciples of Jesus para isulat ang Bible. Sila po ay puspos ng Espiritu ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya, hindi mauunawaan ng tao ang Biblia kung wala ang Holy Spirit. Amen. Mapupuno lang siya ng knowledge or information tungkol sa salita ng Diyos. Pero wala yung magiging bunga ng Holy Spirit. Tama ba? Amen. Alright. Ephesians chapter 11 verse 12. Okay? Sabi po dyan, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibinubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiya-hiya. Sabihin. Alright. The book of Ephesians, chapter 5. Ano sabi po dyan? Huwag tayong makisama o makibahagi sa mga gawain ng kadiliman. E sabi ng Romans chapter 12, verse 2, ano sabi ng Romans 12:2? Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sabi mo nga, pag-iisip. Pag-iisip. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Tama? Amen. Do not conform to the pattern of this world. Alright. Now, walk as a children of light. Sabi ni Kristo, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pero sinabi ni Jesus, kayo ay ilaw at asin ng mundong ito. Amen? Amen. Alright. Nandun po sa iyo yung liwanag ni Kristo at magliliwanag si Kristo because the power of the Holy Spirit, yung po yung magdadala ng liwanag sa buhay po ng isang mananampalataya. Amen. Yes. Hallelujah. Ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Yun po, matututo kang tumanggi. 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 At pumili. Matututo kang tumanggi at pumili. Madidiscern mo na ito ba ay nasa panig ng kaliwanagan o nasa panig ng kadiliman. Madidiscern po natin yun. Tama po ba? Amen. At ibibigay ng Holy Spirit po sa atin yun. Ba? Yung mga bagay po na yun. At makikita niyo po yung buhay mo na nabubuhay ka na nakalulugod sa Diyos. Na ginagawa mo ang kalooban
ng Diyos. Na nagkakaroon ka ng puso sa puso ng Diyos. Amen. Alam niyo po, bakit tayo naligtas? Para si Apostol Pablo. Inadmit ni Pablo, kung meron mang pinakamasama, ako yun. Sabi niya. Pero kinahabagan ako ng Diyos. Amen. Ako yun, sabi ni Paul. Kung meron mo doon tuturing na pinakamasamang tao, siya raw yun. Sabi niya, pero kinahabagan ako ng Diyos. At yun po, meron tayo, kinahabagan tayo ng Diyos. Amen. Hindi tiningnan ng Panginoon ang iyong mga, alam ng Diyos ang buhay natin. Pero tayo lumapit sa Kanya, tinanggap natin siya, pinatawad tayo ng buo ng Panginoon. Minahal tayo ng Panginoon ng buo. Niyakap tayo ng Panginoon. Ginawa tayong ganyang anak. Ginawa tayong kaibigan ng Panginoon. Amen. Ganun yung relasyon na ibinigay ng Panginoon sa atin. Tama? Amen. Hindi mo pa siya mahal, mahal ka na ng Diyos. Amen. Hindi ka pa tapat sa Diyos, tapat na ang Diyos sa iyo. Amen. Kita natin yun? Amen. Kaya naunawa ni Pablo, sabi niya, nilalo ngayon. Na ginawa ka na niyang anak. Amen. Yan ang magdadala ng magpupuno ng liwanag sa buhay natin. Amen. At baka gagawa ka ng mga bagay, mga gawaing nakalulugod sa Diyos. Magkakaroon ka ng puso sa misyon, magkakaroon ka ng puso para sa mga taong alam mo mapapahama. Amen. Kaya lagi sinasabi na pa, buksan mo ang inyong mga mata. Ang daming mga taong papunta sa kapahamakan. Why? Hindi dahil itatapon ng Diyos sa kapahamakan ng tao. Hindi po. Kaya nga siya naparito, hindi para hatulan ng sanlibutan, kundi para iligtas ang mundo Amen. nito. Amen. Naintindihan po natin Amen. kung anong pagkatawag ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya tayo niligtas ng Panginoon. Pero kung di mo naiintindihan, nauunawaan ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon niya, balik ka ulit dun sa religion, balik ka ulit dun sa tradisyon, balik ka na lang dun sa routine ng buhay mo. Pero pag naunawaan mo, at alam mo, katulad ni Apostol Pablo, katulad ni Pedro, hallelujah, magkakaroon ka ng malasakit at puso sa napakaraming tao. Especially, your loved ones. Amen. Yung mga anak mo, yung asawa mo, yung kamag-anak mo, yung kaibigan mo, yung kakilala mo, yung kaklasmate mo. Hello? Amen. Wala naman sa isayang buhay din ninyo. Mabuhay tayo sa mundong ito. Wala ang yung puso natin sa puso ng Panginoon. Walang saysay ang lahat ng bagay sa mundong ito. Tama. Amen. Walang saysay. Pinatunayan ni Solomon, walang saysay. Kasi kung meron ang pinakamayamang tao, si Solomon. Kung meron ang pinakamatalinong tao, si Solomon. Kung meron ang pinakadakilang tao, si Solomon. At kung meron ang pinakamaraming asawa, karelasyon, si Solomon din. Tama? Amen. Pero sabi niya, walang kwenta ang lahat na ito. Kaya ang pinaka-conclusion niya sa chapter 12 ng mga ngaral, Walang kabuluhan. ang magkaroon tayo ng paggalang at takot sa Diyos. Amen. Amen. Glory to Jesus. Walk as a children of light. Lumakad po tayo bilang mga anak ng Diyos ng kaliwanagan, hindi ng kadiliman. Agree? Amen. Okay, number 2, expose the works of darkness. Expose the word of darkness. I-expose po natin yan. Sa pamamagitan doon, na-expose sila. Lalo na kung tagadala ka ng gospel. At
At dapat talaga, tagadala ka ng gospel. Carrier ka ng gospel. Hello? Tagadala ka ng magandang balita ni Kristo. Kaya pag ipinangangaraw ng magandang balita ni Kristo, tumitiklop lahat kay Kristo. Lahat ng gawa ng kaaway. Amen? Amen. Glory to Jesus. Yung mensahe ng krus, yung mensahe na tinapos sa gawa ni Kristo doon sa krus. 13:14, sayin po natin, in Ephesians chapter 5, 13:14, subalit ang lahat ng mga bagay na inilalantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay. Hallelujah. Ang isang mananampalataya, ang isang tagasunod ng ating Panginoon, pag sinabing natutulog po yan, natutulog sa pansitan, wala siyang pakialam para sa iba. Basta ako nagsisimba, basta ako magsisimba ko, seasonal, kung kailan ko lang gusto, kung kailan ko lang maisipan. Tama? Amen. Basta ako nagbabasa ng Bible, nagpe-pray. Lord, pengi no, Lord, pengi yan. Kaya pengi noon, pengi noon. Sabi na niya, gumising ka. Sabi sa ano, gumising ka. Gumising ka. Ikaw na natutulog. Bumangon ka! Mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Oh, glory. Para ma-expose ang gawa ng kaaway, ng kadiliman, spread the gospel. Amen. Maging tagadala ka ng magandang balita ni Kristo. Mag-witness ka. Magpatotoo ka. Alam mo yung mga tao nagpapatotoo? Iba yan. Kaya sila nagpapatotoo, nalagang naranasan nila sa kanilang buhay si Kristo. At naunawaan nila ang magandang balita ni Kristo. Kasi lumulundag sila sa tuwa. Tama naman? Amen. At hindi mo kayang pigilan ang kanilang bibig dahil sa sobrang kagalakan, kahit sino na lang, ikukwento niya ang magandang balita tungkol kay Kristo. Amen. Kasi pag yung mga bagay na hindi mo ikinakahiya, hello, talagang ipinagmamalaki mo yan. Tama? Amen. Pero yung mga bagay na ikinakahiya mo, takot na takot mo yan. Hindi mo sasabihin yan. Tanong, sino ang ikinakahiya natin? Si Jesus ba? Yung magandang balita ba? Oh. Hello? Oh. Kaya ang magandang balita, hindi mo ikakahiya. Amen. Kasi magandang balita eh. Amen. Ano yung pag magandang balita? At naikwento mo yan doon sa yung taong ito, at tinanggap niya ang magandang balita ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Magkakaroon siya ng kaligtasan. Kung may sakit siya, makakaranas siya ng kagalingan. Amen. Magkakaranas siya ng kapayapaan, kagalakan sa kanyang puso because of the gospel. Amen. Amen? Kasi sabi, gumising ka. Ikaw na patulog-tulog. Pag sabi patulog-tulog, tutulog, walang pakialam yan. Amen? Amen. Wala sa pagka sa mga nangyayari. Bumangon ka. Umilos ka. Gumalaw ka. Amen? Amen. Once na tumayo ka, once na gumising ka, once na nagdesisyon ka na sumunod sa Panginoon, sabi niya, magliliwanag si Kristo sa iyong buhay. Amen. Woo! Di ba yung babaeng Samaritana? Amen. Nagliwanag ang Panginoon sa buhay niya at naligtas ang buong Samaria because sa isang babaeng Samaritana. Amen. Sa
Samaritana siya, babae ito, may magulong pamumuhay, maruming pamumuhay, maruming relasyon. Pero, tinanggap ang Panginoon, nagliwanag ang buhay. Amen. In-expose niya yung kadiliman sa buhay niya. Kasi nag-expose yung liwanag sa kanya. Kaya maraming mga taong sumama sa kanya at nakinig sa ating Panginoon. Tama po? Amen. Tinawag tayo ng Panginoon. Hindi para i-condemn ang mga tao. Hindi po yun ang ano natin. Mag-condemn tayo ng mga tao at i-rebuke natin ang mga tao. Hindi po. Ang mag-i-expose po talaga kapag dinala mo ang liwanag. Kapag dinala mo yung gospel. Kapag dinala mo yung si Jesus Christ sa mga tao. May expose ang kadiliman. Lalo sa nangyayari ngayon. Grabing pandaraya ng mundo. Amen. Yes. Grabing promotion ng mundo. Kaya maraming nai-influence. Yung mali, ginagawang tama. At yung tama, ginagawang mali. Pero good news sa iyo po, yung espiritu ng katotohanan nasa iyo. Amen. Kaya yung tama, alam mo. Yung totoo, alam mo, right? Amen. Amen. Alright. With a wisdom, number 3, wisdom and discernment. Wisdom and discernment. Okay, yung number 2, expose the word of the devil, word of the darkness. This word. Na pag pala pinagliwanag mo yung ilawan ni Kristo sa iyong buhay, maraming mga tao may lalapit mo kay Christ. Amen. Maraming mga tao madadala ka kay Christ. Ephesians chapter 5, 15 to 17, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang sinasabi nito ni Paul, na piliin nating mamuhay ng may karunungan. And lagi na, Lord, bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng knowledge, pamagitan ng iyong mga salita, and bigyan niyo po ako ng understanding upang lubusan kong maunawaan ang iyong kalooban, ang iyong mga salita. Tama po? Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikay nasa panig ng marurunong. Amen. Nasa panig ng marurunong. Kaya tayo po pipili kung makikinig ka sa mangmang, sasama ka sa mangmang, kahit marunong ka isang araw, magiging mangmang ka na rin, right? Amen. Pero kay marunong, matalino, ikaw ay matalino ka, pumunta ka sa mga mangmang, at niliwanagan mo ang mga mangmang, yung mga mangmang magiging makatalino dahil sa buhay mo. Tama po? Amen. Kasi ang salita ng Diyos, ito po'y nagdadala ng karunungan. Amen. Yung mga tao walang alam, nagiging marunong, sabi ng Bible. Amen. Yung marunong, lalong lumurunong. Amen. Yan po ang kalagahan ng Word of God. Ang nagkakaroon ka ng wisdom to discern, nadi-discern mo ngayon. Amen. Kaya magkakaroon ka ng pagpapasya. Madi-discern mo agad. Is the right company or the wrong company? Amen. Dapat ba ako nandito? Dapat ba ako wala dito? Right? Amen. Magkakaroon ka ng wisdom. Hindi dahil sa pinag-aralan ng tao po, hindi dahil sa education ng tao.
But the Bible, dapat educated tayo ng Bible. Amen. Maraming mga tao, ang tataas na mga narating, ang daming mga na-achieve sa mundong ito. You know? Parang si the King Caesar, si Herodes, pero foolish, right? Foolish. Walang alam sa katotohanan. Pero king, tama po? Pero ngayon, daming mga mga professional, mga businessman na dating mangmang, walang pagkaalam sa katotohanan, pero naliwanagan ang salita ng Diyos. Tama? Amen. Hindi lalo na yung mga uneducated, right? Pero maraming mga uneducated, pero naliwanagan ng Word of God, naging marunong. Like Peter, uneducated, pero nakilala niya ang katotohanan, nakilala niya ang Panginoong Yesus, namangha ang mga tao sa Kanya. Amen. Saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Hello? Amen. Praise Jesus. Glory to God. Sa halip, unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Kaya madidiscern mo pa rin, ano ang kalooban? Ang kalooban ng Diyos to soul win. Amen. To helping people, tulungan ng mga tao pabalik kay Kristo. Hindi mo kailangan ng power, hindi mo kailangan ng maraming pera, but you need love. Sabi mo, love. Love from God. Yun ang ibinigay ng Panginoon. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang ang sino mang sumampalatay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Minahal tayo ng Diyos nung tayo makasalanan pa. Siya'y namatay nung tayo makasalanan pa. Amen. Hindi power or wealth ng mundong ito. But love. Kung meron kang love, magkakaroon ka ng malasakit sa iyong kapwa. Amen. And John 15:35. 35 ba? John 14. John 13:35. John 13:35. Sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig. Kung kayo'y may pag-ibig. Amen. Kaya kung meron kang pag-ibig ng Diyos, di mo kailangan maging senador. Di mo na kailangan maging presidente o mayor o governor para lang tumulong sa iba. Hello? Amen. Sabi ng Bible, but this everyone will know that you are my disciple. If you love one another. Palagpakan natin ang Panginoon. Kayo na magtutulak sa iyo. Amen. Yan ang maglilid sa iyo. Natulungan ang mga tao. Amen. I-educate sila sa salita ng Diyos. And before that, dapat ikaw muna yung ma-educate ng Word of God. Amen. Kasi ano ibibigay mo kung wala ka? Number one, merong binigay sa atin ay pagmamahal ng Diyos. Tama? Amen. At habang nagtutuloy-tuloy ka, habang nananatili ka sa Panginoon, lalo kang dinaragdagan ng Panginoon ng karunungan niya. Amen. Tama po? Amen. Kaya ang sarap, mga bata pa lang, mauwi na natin. Ngayon pa lang mga bata, mas madali ang mga bata pa lang na taniman mo na ng Word of God. Amen. Kasi lalaki sila, inunahan mo na sila. Tignan mo, anak mo, hindi naman kekembot-kembot. Mamaya, kekembot-kembot na yan. Lahat babae, mamaya, macho-macho na yan. I-depend pa nila yan. I'm not against the LGBTQ.
Mahal natin sila, kaya nga dapat natin silang mawin. Amen. Sulibil. Kasi ang daming mga LGBTQ na ngayon ay mga nasa ministry na. Amen. Mga lingkod na ng Panginoon. Transgender pa nga ngayon, naglilingkod na sa Panginoon. Kasi bakit? Naliwanagan. Amen. Eh kung yung anak mo hindi mo agad aagapan, babalutin sila, aagawin sila. May magtatanim dyan. Tama po. Amen. Huwag natin pilit yung ano natin talaga, ay yung salita ng Panginoon. Amen. Sabi sa Deuteronomy chapter 6, naglalakad man kayo, kumakain kayo, nakahiga man kayo ng iyong pamilya, dapat pinag-uusapan nyo ang salita ng Diyos. Sino maglilid niyan? Sabi sa akin mo, ikaw. Ikaw ang maglilid, walang iba. Amen. Ilid mo sila papunta sa church. Ilid mo sila papunta sa Bible study. Buksan mo yung bahay mo, magpa-Bible study ka. O ikaw mismo, magkanda ka ng Bible study. Amen. Amen. Mahal ba natin pamilya natin? Mahal mo ba ang mga anak mo? Amen. Mag-i-initiative ka lang, right? Amen. Gagawa ka lang ng pamamaraan. Amen? Amen. Huwag mong hahayaan. Eh yun lang nananalangin ka sa bahay mo na naririnig ng pamilya mo, malaking epekto yun. Pinagpe-pray mo sila. Kasi hindi mo sila mawin eh. Pagdating sa Bible, hindi mo sila madala. Pagdating sa simbahan, hindi mo madala. Pangunahan mo, right? Amen. Okay, hallelujah. Praise the Lord. Kasi yung po mission, may mission tayo. Sabi mo, may mission ka. May mission ka. Pag hindi mo gawa sa mission, iniwasan mong mission, puro konsumisyon ang aabutin mo. Tama. Amen. Alright, last. Be filled with the Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Mapuspos tayo, mapuno tayo ng Holy Spirit. And chapter 5, verse 18 in Ephesians, it is, okay? Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito'y labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kayo'y magsalita sa lahat, sa isa't isa, na mga awit, na mga himno, awiting spiritual, at sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Sa Diyos na ating Ama. Alright. Sa halip dapat tayo mapuno o mapuspos ng Espiritu Santo. Sabi natin. And ang ganda rin po ng mga awiting makalangit. Mga awiting papuri. No? Kung meron kayo pe-play sa bahay mo, maririnig ng iyong pamilya. Hello. Mga awiting makalangit. Mga awiting nagpupuri sa Diyos. Mga awiting in-express yung pagmamahal sa Panginoon. Kasi yung awitin, alam mo, ang awitin sa mundong ito, pakinggan nyo lahat. Puro awitin para sa sarili. O para sa iba, sa tao. Diba? Amen. Pero kung mga bagay na ito, dinadala mo sa iyong tahanan, dinadala mo sa iyong bahay. Amen. Amen. Praise Jesus. At lagi mo silang ini-encourage. One verse a day. Maganda siguro yun. One verse a day sa iyong tahanan. And sometimes, meron ka mga nilalagay na gumagawa ka ng effort, ilalagay mo sa frame. Verse ng mga Bible. Diba? Ilalagay mo doon sa verse, Ephesians chapter, ano yan? Chapter 6, verse 1 and 2. O, doon sa salas. Lalabas, papasok ang anak mo, nakalagay, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagat ito ay matuwid.
Tama? Amen. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikay mabubuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Ganda na? Amen. Praise Jesus. Di bago pa lang sila lumabas, araw-araw nababasa nila yun. Amen po ba? Amen. Ang mga verse, huwag mo lang purihin ang verse yung bahay mo. Para isang highlights na maganda sa doon sa ano. Tama? Amen. Nag-effort ka lang. Pero may verse ka, maganda ito, paalaala. Amen. Mga babae, pasahog kayo sa inyong asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Amen. Di ba? Meron sa anak, meron sa asawa babae, meron sa asawa lalaki. Amen. Mga ama, sabi ba dyan, mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay, sa pangangaral ng Panginoon. Amen. Kahit yung tatay mo, hindi papunta sa simba, pero nabasa ito, magsisimula na siyang, ganun pala, aakayin ko pala yung mga anak ko sa pagsasanay, sa pangaral ng Panginoon. Tama. Amen. Kasi naalala. Gandahan mo lang yung yung lagay mo doon, no? Sa anak, sa asawang babae, sa asawang lalaki. Hello? Amen. Ganda siguro tingnan ng mga bahay natin. Hindi mga kalendaryong boat. Meron pa ba niya? May alak tapos may Hello? Amen. Alright. Salamat sa ating Panginoon. Are you blessed? Amen. But we need the filled with the Holy Spirit. Mapuspos tayo. Hindi natin sa banal na Espiritu ang kalakasan, ang karunungan, ang kapuspusan niya na magbibigay sa atin ng kapangyarihan na tayo mamuhay bilang isang buhay na nakalulugod sa Diyos. At nakakaroon tayo ng matalinong pagpili. Tama? Amen. Alright. Alam niyo po, the Holy Spirit, tutulungan tayo, ang taong 2025 ay napakaganda para sa atin. Amen. Pero di nga natin alam itong 2025 kasi hindi natin alam pagdating ng Panginoon kung kailan. Tama? Amen. Baka itong toto dumating ang Panginoon, di nga natin alam. Wala nakakaalam. Tama po ba? Amen. Kasi nasabi niya, gumising ka, ikaw na natutulog. Baka nga ito yung taon na yun. Amen? Amen. Right. At yung Holy Spirit, meron tayong iiwan, pero meron tayong aabutin. Di pwede may iiwan ka lang, may kakalimutan ko lang. Pero meron kang tatahagin, meron kang aabutin. Amen. Alright. And we face the darkness in many forms, like fear, doubt, sin, temptations of this world. But we are not alone in this battle. Amen. Hindi ka nag-iisa. Ilalaban ka ng Diyos. Amen. Ipaglalaban ka ng Panginoon. Amen? Amen. Hinagabyado ka man, o sinaktan ka man, hallelujah. Be still, right? Amen. You are not alone in this battle. Amen. Andiyan ang ating Panginoon. Kaya say amen. Sabi niya, huwag tayong gumanti, ang Diyos ang gaganti. Galit tayo saan? Sa kasalanan. Amen. Not the person, but doon sa kasalanan. Tama po ba? Amen. Na huwag tayong paano, kung kasalanan, merong consequence sa mga bagay na yan. The Holy Spirit, our divine comforter and power reside within us. Amen. Amen? Amen. And let us embrace His presence and yield to His guidance and walk confidently in the light of His love. Amen. Amen. Si Jesus Christ, lahat sa Bible, kung meron man talagang pinakamatinding nakaraan ng buhay, sitwasyon, wala nang higit sa Panginoong Jesus. Amen. Maging doon kay Job, tama? Amen. Maging doon kila Paul, kila Peter, lahat.
ang ganda lang, lumakad pa rin sila sa liwanag at pag-ibig ng Diyos. Amen? Because through the power of the Holy Spirit, we can conquer any darkness and live a life of victory, abundant. Amen? Huwag kang papayag na maging talunan. Amen. Hindi ka talunan. Amen. Ha? Ikaw ay pinagtagumpay ng Panginoon. So let us stand. Tumayo po tayo lahat sa presence ng Panginoon. Close your eyes. Malaya kang kausapin ng Panginoon ngayong umaga. Huwag kang papayag na hindi mo siya makausap ngayon. We have opportunity to talk to God. Because sabi ng Panginoon, kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon, ako'y nasa inyong kalagitnaan. Pwede, pag-pray kita, sa oras na ito, i-close mo yung mata mo, huwag kang pinilat kasi madidistra ka sa katabi mo. Kasi pag nakapikit ka, doon mo nakikita ang kaliwanagan, ang kaningningan ng Diyos, ang kabutihan ng Panginoon, ang pagmamalasakit ng Panginoon, at ang lapit ng Panginoon sa iyo. Ang lapit ng Diyos, ang lapit lang natin sa Diyos, isang panalangin. Once na binuksan mo yung bibig, once na binuksan mo yung puso para sa Diyos, nariyan ang Diyos sa iyo. Nakikinig siya sa iyo. And makikinig siya sa iyo. Sabi ng Panginoon, ako hindi bingi. Hindi maiksi ang aking kamay para hindi kita matulungan. Hindi ako bingi para hindi kita mapakinggan. Come on, come on. With faith, may pananampalataya. Sabi mo ang Panginoon. Kung may mga bahagi sa buhay natin na isa may mga matidilim na bahagi, but now, kayang i-conquer ng Panginoon niya. Magliliwanagin ka ng Diyos at magliliwanag ang Panginoon sa iyong buhay. Palalakasin ka ng Panginoon. Iko-comfort ka ng Panginoon. Patatatagin ka ng Panginoon. Upang muli kang makatayo. Come on, pray. Sabi niyo po siya. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Hallelujah. Oh, glory, Jesus. Masarap kausap ng Panginoon. Even sa lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, hindi ito'y maganda man o hindi magandang kalagayan, sa lahat ng aspeto, sarap kausapin ng Panginoon. Kasi it's a sign of humility. It's not the sign of pride. Ang sign of pride, yung nagmamatigas ka sa Diyos. Yung nakikipaglamang ka sa Diyos. But in the sign of humility, sinasabi mo sa Panginoon, nagsasalita ka sa Panginoon, inihayag mo sa Panginoon ang iyong damdamin, may mga bagay ka gustong hingin sa Panginoon, ino-open mo ito sa Panginoon. It's a sign of humility. Inikilala mo siyang Diyos, Panginoon, Tatay, the perfect Father, perfect friend. Hallelujah. Come on. Talk to Him. Speak to Him. At liniwanagan ka ng Panginoon. Laging may opportunity. And this is the day na ginawa ng Panginoon ng araw na ito. Para malasap natin, maranasan natin ang buhay na nagagaling sa Panginoon. Hindi para i-condemn tayo. Hindi para i-down tayo ng Panginoon, kundi i-lift up tayo. Palakasin tayo ng Panginoon. Just admit it lang natin mga bagay. Lord, I'm sorry. Come on, pray. Pray. Just pray. Nakikinig ang Panginoon sa iyo. Kung ano yung ibinubulalas mo ngayon sa Panginoon, believe it. Diyan mo mararanasan ang pagkilos ng Panginoon. Father in heaven, in the mighty name of Jesus, and through the power of the Holy Spirit, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita. Panginoon, ang salita mo ay nagpaalala sa amin, ang salita mo ay nagbukas ng aming mga isipan, nagbukas ng aming puso.
Ang salita mo'y nagpalakas, nagpala sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord, salamat sa banal mong Espiritu na pinagkaloob sa amin. Banal na Espiritu, kayo po maghari sa aming puso, maghari sa aming isipan, maghari sa aming buhay, upang makalakad kami na nakalulugod at nagbibigay kaluwalhatian sa pamamagitan, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Banal na Espiritu, ikaw maglilid sa amin sa maraming bagay na ganapin ang kalooban mo. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa bawat isa na nagtalaga ng buhay, nagsuko ng buhay, at pinayagan kang maghari sa kanilang buhay. Panginoon, ang araw na ito ay hindi na katulad ng dati. Ito ang araw na ginawa mo upang maranasan ng bawat isa ang higit na mapagtagumpay. Panginoon, salamat. Bagamat ang mundo ay padilim, papasama, subalit ikaw, Panginoon, ay kailanman ay hindi magagapi ang liwanag na nanggagaling sa iyo. Lord, sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa amin, ma-expose namin ang kadiliman. And Lord, ma-discern namin na meron kaming wisdom. And Lord, bilang mga anak mo, Panginoon, lalakad kami na nagliliwanag. Panginoon, pagliwanagin mo po ang iyong mukha sa aming mga mukha, ang iyong kaluwalhatian sa aming mga buhay. Lord, salamat sa bawat pamilya ngayon, Panginoon. I-cover mo, Panginoon, sa bawat mga anak, mga magulang. Panginoon, shield and covering, your protection, your provision, Panginoon, in your favor, O Lord, in the mighty name of Jesus. Anumang gawa ng kaaway, kinakansila namin. Anumang plano, taktika ng kaaway, kinakansila namin sa aming mga pamilya. Now, in Jesus' name. Anumang sakit at karamdaman, Lord, be healed right now. Be healed right now. In the blood of Jesus. In Jesus' name. Glory Jesus. Hallelujah. Father, we thank you. Salamat po, Lord, in every opportunity na lumakad kami, Panginoon. Araw-araw, Panginoon, sa iyong kalooban, sa iyong biyaya. Panginoon, salamat po. Hallelujah. Salamat po sa bawat panalangin ng bawat isa. Lord, salamat po sa bawat pagtugon mo, sa bawat pagkakaloob mo. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat, Panginoon, sa kapunuan na pinuno mo ang aming buhay ngayon. Lord, purihin ang iyong pangalan. Luwalhatiin ang iyong pangalan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And God bless po. Good morning po. Mic. Ano? Huwag ka ng mic doon. Kaya huwag ka ng mic doon. Open. Hello. Good morning po sa lahat. Naniniwala po ako na lahat tayo pinagpala. Amen. Sa worship pa lang po kanina, grabe na po ang remind po sa ato. Grabe na po yung pagkilo sa ato sa banal na Espiritu ng Diyos. Lalo na po sa message po ngayon. Kaya po naniniwala po ako ang bawat isa puno po ng kagalakan dahil po sa lead ng Holy Spirit na pinagkaloob po sa atin ngayon. Dadako naman po tayo sa pangalang sa pagsamba, ang pagbibigay po, alam na po natin. Babasahin ko lang po ang word, may word po ako nababasa sa 2 Corinto 9:7. Sabi po dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ito po, idiinan ko po. Sa bawat po nagbibigay sa atin, kailangan po hindi ito maging kabigatan po sa atin, kundi ito ay laging magdulot sa atin ng kagalakan para po naman ito sa atin lahat. Yung pagbibigay po natin, hindi ang totoo po,
Hindi ang Diyos ang may kailangan sa atin, kundi tayo. Sa pamamagitan po ng pagbibigay natin na may kagalakan, ibinabalik po yun sa atin. Tayo po ang may kailangan sa Lord, hindi po ang Lord. Yung ibinibigay po natin sa Kanya, ito naman po ang ibinabalik po sa atin niya. Sa araw-araw po na ating natatanggap sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesucristo at sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu Santo, maraming pong salamat kay Lord God. Sa oras na ito, narito po kami Ama sa iyong harapan. May kagalakan at masaya, may katapatan na patuloy namin idinadala sa iyo ang aming pagmamahal sa iyo. Tanda po namin na ibinabalik namin sa iyo ang lahat na ibinibigay niyo sa amin. Salamat po Diyos na itong ibinibigay namin sa iyo, ito po Ama ay maging mabangong sa iyong handog para sa iyo. Maraming pong salamat sa iyo Lord God sa oras na ito, sa aming pagbibigay at ito po ay magdulot sa iyo, sa amin ng kagalakan at sa iyo Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay Tabi.